Magandang tanghali po sa atin lahat mga kapatid. Na-share ko lang itong ating ginagawa na Konka na 43 inches na Smart TV. Ang trouble nito mga bro ay pag i-on mo siya, bigla siya namamatay, lalabas lang yung Konka na hindi ko na napakita kasi binuksan namin dito yung may-ari. Pag binuksan mo siya, pag pinower mo siya, lalabas lang yung Konka, tapos magkaroon ng guhit-guhit, tapos namamatay yung screen, nawawala yung screen, nawawala yung picture. Kaya share ko na lang ito mga bro, ginawa ko na to. So ang naging trouble pala nito mga bro, kaya namamatay siya, yung flicks ng P-Con board na pupunta sa ating screen, sa ating top board ay inamag mga bro. Ito yung original na ay share ko lang to para kung sakali salubong yung ganitong trouble. Importante ito mga flicks mga bro, inamag kasi to. Kaya yun ang cause niya na namamatay siya, parang nagsushort siya dahil may amag, parang nabasa. Dito na portion yung may amag mga bro. Kaya ganito to, nilinis ko kailang hanggang ilalim, parang may sunog na butas na putol. Kaya pinalitan na lang natin ng pinalit natin dyan yung mas mahaba, kasi wala akong makitang mas maiksi na kaparehas nito. Okay lang naman yan kahit mahaba. Mas importante yung parehas yung laki, parehas yung kanyang pin. Kaya pinalitan na natin yung mga bro. At tinisting ko na yan, okay na siya. Konka na. Napakita ko lang yung model nito mga bro. KDL 43 PHD 668LN. Yan ang kanyang model. Smart TV na to mga bro. So yun lang ang naging problema yan, yung flex, kasi importante yan. Pag once na may basa or may amag-amag dyan, yan nag-uumpisa magluko yung TV mga bro, yung screen. Magluluko na yung screen, magkaroon ng guhit-guhit hanggang mamatay na siya. Nawala na yung picture. So yan lang, share ko lang ito mga bro para kung sakali masalubong nyo yung ganitong trouble, kahit pa paano mayroon tayong kunting naiambag na itulong sa ating mga kapwa teknisyan na mga baguhan pa lang nag-aaral pagka technician. Yan lang yung mahaba na flex yan ang pinalit natin mga bro. Yung galing sa P-Con papunta sa ating top board, sa ating screen. So i-fix ko lang ito mga bro para pakita ko na sa inyo yung picture. Pero tinesting ko na ito mga bro, share ko na lang ito sa ating mga kapwa technician na mga nag-aaral pa lang, para kahit pa paano mayroon na silang idea. Yan, minsan dyan lang ang trouble, kaya minsan namamatay yung picture ng TV. So sasarado ko lang mga bro para i-testing na lang natin na matagal-tagal. Yung model pala nito mga bro ay isa lang yung board, yung motherboard at saka yung power supply magkasama na. So isara ko lang mga bro. So ito na mga bro yung Konka na ginawa natin, na pinalitan natin ng flex. Ito yun mga bro. So plug in natin, power on lang natin sa likod kasi wala yung remote. Yan, may standby na siya. Power on natin. Ayan, lumabas na si Konka mga bro. Wala kasi yung remote. Nakano lang po sa TV, nakasit sa TV, kaya hindi natin malagyan ng isa lang kasi pindutan ito ganitong model. So try na lang natin lagyan ng antena. Sasagap pa siya, wala kasing remote, hindi natin nailipat sa video. Then antena natin panesting na mahiwaga. Ang samantala lagyan lang ng antena kung sasagap mga bro. Yun, sumagap na. Kaya yung antena natin maiksi lang. Kailangan ayusin lang natin ay pumasok. Malabo kasi antena lang ginamit natin mga bro. Pag TV Plus o kaya for the box ang gamit natin dyan, malinaw na yan. Medyo malabo. Antena lang kasi maiksi lang nilagay nung una wire. Kaya babad lang natin mga bro, titignan natin kung may lalabas pa ba problema. Isisahan nyo yan dahil medyo malabo kasi antena lang ginamit natin. Channel 5 pala to. Yung pangit talaga pag antena lang gamit, hindi gano'n, maraming gamo-gamo.
kuya. Ano? Ba't ka tagal mo? Saan magaling? Ba't ang sama ng tingin mo kay Whitey? Hindi siya kailangan ni Princess. Ako lang sapat lang. Wow! Wala pang! Oh, by the way, kailangan kong malaman yung urban plan ng Singkusing. Like hydro, the energy source. Bakit mo inaalam ang urban plan ng Singkusing? Sa dulo. Ang susunod na programa. So okay na yun mga bro, obserbahan ko na lang na matagal na. So maraming salamat sa inyong panonood sa ating upload na video. Magandang tanghali po sa ating lahat. Mag-almusal na rin mga bro. Almusal, tanghalian pala. Almusal tuloy, ano ba yun? Tanghalian na pala. Gano'n, Itbulaga na mga bro. Share ko lang dito mga bro. Ito bang isang ginawa natin na Sharp. Sharp ito na 24 inches. Ito yung model niya mga bro. Model number LC24LA175M. Sharp ang brand mga bro. Kinonvert natin ito sa China na brand na TV. Kasi wala tayong available. Pumayag naman yung may-ari. Importante daw na mapagana natin. Kasi gamitan lang naman daw niya ito ng for the box, Jimmy for the box. Kasi wala tayong available nito na ano, yung kanya kasi motherboard, ito yung original. Sira yung pinakamalaking IC mga bro. Pinamaan ng kulog to, sabi ng may-ari. Kaya nadali yung pinaka-IC nito. Kaya kinonvert na lang natin sa, kung hindi ako nagkakamali, Pensonic ito na brand or MAS na 20 inches. So kinonvert natin yan. Share ko lang to sa ating mga kaibigan ng mga technician ng mga baguhan lang din na katulad natin. Ang kanyang screen na ginamit dito, ang kailangan na supply ay 12 volts. Kaya ang pinanggalingan naman nito na board ay 5 volts ang kanyang supply. So nilipat natin dito sa, ito yung switching mga bro, to sa focus ko lang. Ito yung switching, ito sinit na natin to sa 12 volts. Yung sa gitna naman, pag nilipat natin to, yung lalabas ay 5 volts doon sa supply nating LVDS papuntang top board. Tapos yung dulo naman ay 3.3, hindi ako nagkakamali. Kaya sinit na natin to sa, yes, ano po yun? Paano ng radyo? Radio, anong naging sira po yan madam? Iniwanan ko, tansin maame. Tapos, ayaw nang tumunod. Mainit na nung so tuloy natin mga bro. Tanong lang si Mother, sira daw yung radyo niya. Nung tinesting namin, gumana naman pala. Kaya napindot lang pala siya. Papagawa niya sana, yung pala tinesting namin, wala naman palang sira. Mayroon lang siya na, na pindot na kakaiba. So tuloy natin. Ito kasing switch dito mga bro, ito yon yung sinasabi ko. Connected yan dito sa ating supply ng ating LVDS, no? Kaya kung saan mo itapat ito, kung kailangan 12 volts ng supply sa ating top board, sa ating screen, sinit na natin sa 12. Yung gitna 5, yung isa 3.3 yata tinatundro, no, kakamali. Kaya yan, kasi may nagtatanong iba kung pwede ba raw i-convert yung mga ganito. Pwede. Ito ang katunayan mga bro. Pwede natin i-convert. Basta mahalaga dyan, alam mo yung supply na ginagamit sa top board nya. Kasi pag once na magkamali ka, halimbawa nga na dati nasabi ko na rin yata. Halimbawa, ang screen mo ay 5 volts lang ang supply. Tapos hindi mo napansin na nakasit ito sa 12 volts. Sigurado masisira lalo yung pinaka-screen mo kasi mataas yung supply. Pero kung hindi mo talaga alam, kung wala kang clue, kung walang naka-indicate, halimbawa, share ko lang to, no? So mag-uumpisa ka sa mga pinakabababa. Kung halimbawa, hindi mo talaga alam yung supply ng top board natin, yung screen na ginagamit, umpisa ka sa pinakabababa. Ang kadalasan kasi ginagamit dyan ay 12 at saka 5 lang naman. Para sure ball ka na ganon, umpisa ka sa 5 volts. Ngayon, kung hindi nag-function yung screen, ililipat mo sa 12 volts. Mas maganda sa mababang voltahe ka mag-umpisa. Huwag ka sa mag-umpisa sa mataas. Arasip na yung ating screen. So yan, nakakabit na mga bro. Pati yung ano niya, no? Yung backlight,
tinap na rin natin dito sa kanya sa power supply kasi nandito yung inverter ng ating backlight. Itong gamit ng mga China na brand ng TV. Kaya plug in natin. Pero tinesting ko na ito mga bro, share ko lang no. Para kahit paano makatulong din tayo sa ating mga nagkilala, mga nag-umpisa pa lang. I-screwan ko pa nga yung switch kasi nasa likod. Ano pa, i-belt ko pa, anuhin ko pa, ayusin ko pa. Ayan, nag-una yan mga bro. Ayan, kulay blue na siya. Ayan, umilaw na yung backlight natin. Silipin natin picture mga bro. Kanina to, nung ano pa, may problema pa to sa LVDs. In-adjust ko na sa ating ginamit sa factory setting mga bro, sa ating remote. Kaya tumama na yung ganyan. Hindi na pangit yung kaya sinir ko lang to para at paano, kasi may mga nagtatanong na iba kung pwede ba raw yung mga ganitong board, pwede ba sa mga branded na katulad nito, Sharp, ganon, pwede naman basta kabisado mo lang yung pasikot-sikot. I-fix ko lang mga bro para lagyan natin ng input para matesting natin, para makita nyo rin no. Ayos ko lang. So ito na, testing na natin tong Sharp na natin na kinonvert natin sa ibang brand na TV na ano. So yan, plug in natin, power on natin sa remote. Ayan, nag-on na siya mga bro. Wala na siyang Sharp na nakalagay dahil ibang brand na yung kinabit natin na ano. Basta hindi masilan yung may-ari, okay lang. Pero kung masilan, talaga ibalik natin sa original na ano, Sharp. Ibilhan natin sa Raon, pero okay naman sa kanya, mahalaga yan, mapanooran niya na to. Try pala natin ilipat sa ano, kung gaganda pa yung kulay nito. Medyo madilim, okay, standard. Ilagay natin sa bang ano, yan, try natin adjust brightness, medyo madilim. Yan. Ayan, lumiwanag na. Pero mga ayan, maliwanag na mga. Kulang lang pala sa brightness. So okay mga bro, share lang natin to para sa ating mga kapwa technician at sa mga ating mga kababayan din. Pag sira yung unit nila, pwede rin palitan ng ibang brand ng board. Mahalaga, mapanooran ng mga bro, magamit na may-ari. So maraming salamat po muli sa inyong panonood mga bro. At magandang hapon po muli.